Isang araw matapos ang Pasko, hindi pa nga nagbabagong taon. Ha? Ano na naman, mayroon na namang anunsyo. Ha? Isa na namang miyembro ng Independent Commission for Infrastructure or ICI ang nag-resign. Oh, yan mga kabunyog, mga kababayan. Tatatlo na nga lang yan. Actually, tatlo lang naman ang mga miyembro ng ICI. Isang chairperson o chairman, yan si Andres Reyes, dating Associate Justice ng Korte Suprema. Pagkatapos, yung dating DPWH Secretary, nung panahon ni Pinoy, si Babe Singson. At ang pangatlo ay yung babae, solong babaeng miyembro ng ICI, dating sa Sisip Gores and Vilayo, Auditor, CPA, si Rosana Fajardo. Si Singson, nag-anunsyo na December 15, wala na siya sa ICI. Dalawa na lang natira. O ngayon namang araw, nag-anunsyo naman, effective December 31, wala na rin siya sa ICI. Kaya pagpasok ng 2026, ang natitira na lang na ICI member ay yung chairman, si Andres Reyes. Ano bang nangyayari sa ICI? Ha? Ano bang nangyayari dyan? Alam nyo mga kabunyog, mali na sabihin na tapos na ang trabaho ng ICI, wala pa ngang nakikita ang taong bayan ng ano. Ang pinag-uusapan pa nga lang, iilang senador, iilang kongresista. Ang inaasahan ng taong bayan, lalawak pa ang investigasyon, sasakupin nito ang mga flood control sa mga probinsya. Dito nga sa Bicol, ang daming nirereklamo ang mga tao. Yung mga sariling politiko namin dito sa Bicol, hindi pa naman nababanggit dyan sa investigasyon ng ICI. Ang sabi ng mga natin, hayaan nyo, nauuna na muna ang Bulacan, nauuna na muna ang Oriental Mindoro, nauuna na muna ang Davao Occidental, nauuna na muna yung mga senador. O ngayon wala. Tapos matitira na lang isa. Sabi ni Senadora ni Congresswoman Laila de Lima, wala na yan. Tapos na yung ICI na. Wala. Iisa na lang ang natitira, si Andres Reyes na lang. Oh, yung chairman, paano mo natawag na komisyon yan? Papalitan pa ba yan ni PBBM? Papalitan niya pa ba yung mga nag-resign na yun? Oh. Ang sabi ng mga kabunyog, mga kababayan, wala na, tapos na daw yung trabaho ng ICI. Tapos na ba ang trabaho ng ICI? Paano nasabing tapos na ang trabaho ng ICI? Ang pagkakaalam natin, mananagot ang lahat ng sangkot. Mananagot ang lahat ng sangkot. O bakit? Napanagot na ba ang lahat ng sangkot? Hindi pa nga naiimbestigahan yung mga executive officials. Hindi pa yan pinapatawag ng ICI. Sila dating Executive Secretary Lucas Bersamin, hindi pa. Si dating Budget Secretary Amina Pangandaman, hindi pa. Yung dalawang controversial na undersecretaries ng Malacanang, si Yusek Ulaybar at si Yusek Adrian Bersamin, hindi pa. Anong nangyayari? Ano ito mga kabunyog, mga kababayan? Ano bang nangyayari sa kampanyang ito laban sa korupsyon? Wala pa ngang nakukulong na politiko. Wala pang nakakasuhan na politiko. Tapos yung ACI, hindi pa naman iniimbestigahan yung mga officials ng executive, bakit? Naimbestigahan na ba si Amina Pangandaman? Naimbestigahan na ba si Lucas Bersamin? Naimbestigahan na ba yung dalawang Yusek? Ulaybar at saka si Pag hindi naimbestigahan niya ng mga ICI, wala. Parang ano bang nangyayari dyan? Mga kabunyog, mga kababayan. Ano ito nakakalungkot na balita ito. Sabi ni Congresswoman Laila de Lima, wala na. Tatapos na yung ICI na yan. Pagkatapos, yung papalit sa ICI, mayroong inisponsoran na bill si Congresswoman Laila de Lima sa Kongreso. Yung papalit sa
Independent Commission for Infrastructure. Mayroon ding inisponsoran na pareho rin na bill si Kiko Pangilinan naman sa Senado. Hindi naman umaabante yun eh. Hindi naman ginagawang priority ng mga kongresista at senador. Wala, mga kabunyog, mga kababayan. Ngayon, mayroon kasing nagsasabi, hayaan mo, attorney, nandiyan naman ang ombudsman. Iba rin ang ombudsman. Ang pinakatrabaho ng ombudsman, prosecutorial. Ang pinakatrabaho ng ombudsman, pag-prosecute ng mga kaso, pagsampa ng mga kaso sa Sandigan Bayan at sa mga regional trial courts. At saka ang trabaho ng ombudsman, hindi lang naman flood control. Ang trabaho ng ombudsman, mga kapalpakan ng opisyal ng gobyerno, mga katiwalian, mga pang-aabuso. Napakalawak ng coverage ng ombudsman. Rin na mayroong independent commission na ang focus lang ay korupsyon sa infrastructure. Actually, hindi nga lang, di ba ang original na plano, hindi lang naman flood control ang iimbestigahan. Pati paggawa ng mga kalsada, dapat imbestigahan. Kasi marami ring korupsyon. Marami ring korupsyon sa mga iba pang infra. Roadworks, pati paggawa ng mga tulay, hindi pa iniimbestigahan yan. Yun nga ang rock netting, hindi pa iniimbestigahan yung rock netting eh. Flood control pa lang ito. O bakit ang pangalan Independent Commission for Infrastructure? Yung flood control nga hindi pa tapos. Ang iniimbestigahan pa lang yung sino-sino pa lang bang pinag-uusapan natin? Diskaya, Alcantara, si Roberto Bernardo. Yan pa lang yung pinag-uusapan natin. Ay dito sa Bicol, ang dami ring korupsyon sa flood control. Naimbestigahan na ba? Hindi pa. Sa Eastern Visayas, sa Central Visayas, halos lahat ng rehiyon, ang daming korupsyon sa flood control. Hindi pa nga naiimbestigahan. Tapos ngayon, ganito na ang nangyayari sa ICI. Mga kabunyog, mga kababayan. Wala ito. Wala. Kaya, ito mga kabunyog, mga kababayan? Ang kailangan natin, palakasin ang ICI. Ang dapat gawin ng ICI, tapusin ang investigasyon sa flood control. Sino na ba ang mga nakasuhan? Ay di ba yung Oriental Mindoro pa lang naman? At saka yung Davao Occidental? Dalawa pa lang ang mga nakasuhan. Yung mga flood control sa Oriental Mindoro, yung mga flood control sa Davao Occidental. Sa isang bayan pa nga lang ng Davao Occidental yan eh. Yung sa Jose Abad Santos yung kay Diskaya. Yung sa Cebu nga, wala pa. Yung Davao City, wala pa. Yung Bicol, wala pa. O bakit ngayon sasabihin, tapos na ang trabaho ng ICI? Ano bang nangyayari? Ano bang nangyayari? At ang sabi, hindi lang flood control ang iimbestigahan. Lahat ng infrastructure, pati mga paggawa ng kalsada, paggawa ng tulay, grabe rin ang korupsyon dyan. O bakit wala? At ang sabi, hindi lang panahon ni PBBM, ni Marcos, dapat pati panahon ni Duterte, bakit wala? Ano bang nangyari dyan? Ang unang umalis, ang alam naman natin, ang binuo yung ICI, kasama pa sana dyan si Mayor Magalong. Ito yung picture nila, yung original. Si Magalong, si Babe Singson, si Fajardo yung nasa gitna, tapos si Andres Reyes nang nasa kanan. Talagang members at chairman, tatlo lang. Ang chairman si Andres Reyes, yung nasa kanan. Dating Associate Justice ng Korte Supreme. Member din si Babe Singson, dating DPWH Secretary nung panahon ni Pinoy. Member din itong si Rosana Fajardo, magaling naman ito, auditor ito, accountant. SGV, si Sip Goris Inbilayo. So maganda yung kanilang komposisyon. Kasi si Andres Reyes sa batas, chairman. Si Babe Singson naman, engineer. Dating DPWH secretary. Ito namang si Rosana Fajardo, ano naman siya? Auditing, counting. Ayan. Sila yung si Magalong naman, special advisor. Special advisor. Ang problema, pinag-initan kaagad si Magalong, sumama ang loob ni Magalong, ito naman si Magalong, masyadong masentimento, nag-resign.
Pagkatapos na, ngayon na naman, nag-resign naman December 15, effective December 15, si Babe Singson. Ang rason naman ni Babe Singson, masyado na siyang nai-stress, kumbaga, tama na daw ang naitulong niya dyan sa ICI na yan. Pero tutulong na lang daw siya kay Vince Dizon sa DPWH, advisor din. Ang sumunod naman na nag-resign, itong si Fajardo, effective December 31. Ang sabi naman ni Fajardo, Rosana Fajardo, ano naman daw siya? Post naman na daw ang trabaho ng ICI. Nagawa niya naman daw na nila. O kaya dyan sa tatlo na yan, na members ng ICI, hindi nakasama si Magalong kasi special advisor lang naman yon. Yang dalawa na yan, nag-resign na. Effective December 15, si Babe Singson. Effective December 31, itong si Fajardo. Ang natitira na lang si Andres Reyes, yung chairman. Yan ang nangyari sa ICI. Maraming nagsasabing, tapos na ang trabaho ng ICI. Anong tapos na? Anong tapos na? Sa mga senador nga. Hindi pa nga naiimbestihan si Bungo. Hindi pa nga naiimbestigahan si Cayetano. Diba? Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, nakakalungkot ng nangyayaring ito. Unang-una, sa mga kongresista, sino pa bang naimbestigahan na? Wala pa. Wala pa. Sabi noon ni Senador Ping Lacson, mga 78 daw ang alam niya na mga contractors. Diba sabi niya yan? Dapat daw imbestigahan yung 78 na yan na contractors, mga kongresista na contractors. O iilan pa lang ang naimbestigahan. Yung mga pinangalanan pa lang ni Vizcaya. Ang una kasing nireklamo ng mga yan, ang unang nireklamo, wala naman daw silang budget. Oo nga naman, bakit naman kasi binuo ni PBBM yung ICI, magbubuo ka ng komisyon tapos hindi mo bibigyan ng budget? Diba? Alam nyo, ito yung masaklap eh. Nang si PBBM at si Sara ay naupo noong June 30, 2022, nagreklamo si Sara kay PBBM. Sabi ni Sara Duterte, PBBM, bigyan mo naman ako ng budget. Kukunti yung iniwan sa akin ni Leni Robredo. Anong ginawa ni PBBM sa kanya? Binigyan siya ng 125 million confidential funds. 125 million. Mga kabunyog, mga kababayan. Itong ICI, binuo itong ICI, grabe ang trabahong inaasahan. Ang mission nito, ang mandate nito matindi. Ang trabahong ini-expect mo sa kanila, ang result na ini-expect mo matindi. Kasi hindi mo bibigyan ng budget. O kung binigyan man, wala. Sabi nga nila, Babe Singson, dala-dala niya raw yung sariling printer. At yung mga staff daw ng ICI, pinaluwalan muna nila ng pangsweldo. Kasi 3 buwan na hindi nagsisweldo. Kawawa naman na ngayon. Pero nung bandang huli yata, binigyan naman ng 40 million. Ewan ko, ano nangyari doon sa 40 million? Ngayong December na yun. Ang problema dito, wala na. Ang naiwan na lang si Andres Reyes. Anong gagawin dito? Mag-a-appoint ng kapalit? Ang problema kasi, yung kapalit ng ICI na batas na talaga, batas na. Ito kasing ICI, ang nag-create nito, EO lang. EO lang, executive order. Alam nyo, pag executive order, walang masyadong power yan eh. Kapag batas ang nag-create ng isang opisina ng gobyerno, Republic Act yan, makapangyarihan talaga yan. Tsaka pwedeng bigyan niya ng subpoena power. Pwedeng bigyan niya ng contempt powers. Ito kasing ICI, wala eh. Walang subpoena powers, walang contempt powers. Kaya nga, nung iniimbitahan si Pulong, ayaw, walang nagawa ang ICI. Kasi wala naman siyang contempt powers. Pero yung pinopropose na bill ni Laila na papalit sa ICI, at saka yung pinopropose ni Kiko na counterpart bill sa Senado, papalit sa ICI, dapat nun bilisan na. Bilisan na. Para, okay, halimbawa itong ICI na ito, siguro dapat mga 3 months na lang to. Pagkatapos ng 3 months, papalit na yung permanente na, yung batas na talaga. Ang problema, hindi naman inaaksyonan ng mga kongresista eh. Hindi rin inaaksyonan ng mga senador. Parang ayaw nila eh. Ayaw nila. Mga kabunyog, mga kababayan.
kahit naman may ICI at kahit naman yung batas na ginagawa nila Laila at sa ni Kiko, kahit makalusot yun at maging batas, pag nagkaroon ng Independent Commission, People's Commission, hindi naman yun babangga sa ombudsman. Kasi ang magiging trabaho nito, parang ito, Independent Commission para sa mga korupsyon sa infrastructure, permanente na. Ang ombudsman, hindi lang naman infrastructure ang korupsyon dyan. Ang ombudsman, hindi lang naman korupsyon, pati mga pang-aabuso, pati mga, kahit nga yung AJK, saklaw yan ng ombudsman eh. Yung mga pang-aabuso ng mga opisyal ng gobyerno. Pero yung i-create na komisyon, na batas na batas na, ano talaga yun? Sa corruption lang yun, sa infrastructure. Ang problema, hindi nga mabilis nakakalusot sa kamera. Hindi, mukhang ayaw ng mga kongresista eh. Kahit sinabi na ni PBBM na ilusot nyo na yan, priority yung mga batas na yan, hindi niya naman sinicertify as urgent. Parang lip service lang yung pagsabi niya na ilusot nyo yan. Wala namang malinaw na command. O kaya mga kabunyog, mga kawayan, ang malungkot dito ganito. Ang malungkot ganito. Wala pang naaaresto kahit isang politiko. Sa katunayan, wala pang nakakasuhan kahit isa. Tapos wala namang naiimbestigahan ng mga senador na. Wala naman naiimbestigahan ng mga senador. Mali ang tapos ito pa ang masaklap. Kahit yung Senate Blue Ribbon Committee ni Lacson, magpo-fold up na rin daw eh. Tapos na raw ang investigasyon sa flood control. Ano pa mga nangyayari sa mga ito? Ano pa nangyayari sa mga ito? Sabi ni Ping Lacson, patapos na daw sila ng hearing tungkol sa flood control. Napatapos na ba yun? Ganun na lang? Ang inaasahan ng taong bayan, malawakan pa ang masasakop ng investigasyon. Kasi ang mga rehiyon, kami dito sa Bicol, ang dami naming isusumbong ng mga anomalya dito sa flood control. Hindi pa nga naiimbestigahan yan. Mawawala na yung ICI, tapos ang Blue Ribbon Committee ni Lacson hindi na rin mag-iimbestiga, di wala na. Ligtas na yung mga kurap. Ligtas na yung mga kurap. Mga kabunyog, ganun ba? Anong nangyayari? Anong nangyayari? Mukhang hindi magiging maganda ang 2026 nito kapag ganyan. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan. So yung malalaman natin yan, ano bang nangyayari. Pero ang malungkot ito nga, ngayong araw, ka-anunsyo lang, effective December 31, wala na si Fajardo. So iisa na lang ang natitira, yung chairman. Siya na ang chairman, siya pa ang member. Mga kabunyog, nakakalungkot ito. Sigurado, ang gagawin na naman nito ng mga DDS, ng mga Duterte supporters, gagamitin na namang issue ito. Kaya nga dapat din sana makita talaga yung kaseryosohan ng gobyerno sa kampanya laban sa korupsyon. Paano mo ngayon makikita yung kaseryosohan ng kampanya laban sa korupsyon? Wala pang nakakasuhang politiko, wala pang naaaresto, wala pang nakukulong. Pagkatapos ang ICI, wala na, iisa na lang ang miyembro. Tapos yung papalit sa ICI na permanente na talaga, na batas, wala, hindi naman gumugulong sa Kamara, hindi rin gumugulong sa Senado. Anong nangyayari? Anong nangyayari? Magagalit nito ang taong bayan. Magagalit nito ang taong bayan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.